Sa kagubatan, ang grupo nila Doktora ay napadayo sa isang maliit na tribo ng mga Eta upang magbigay ng tulong matapos marating ang lugar na napakalayo sa kabihasnan at delikadong daan. Napagpasyahan ni Doktora na sa tribo na magpalipas ng gabi. Sa kalagitnaan ng katahimikan, isang amang Aeta ang dumating. Nagmamadali sa silid ni Doktora upang humingi ng tulong para sa kanyang manganganak na asawa. Agad namang naunawaan ni Doktora ang sitwasyon sa kabila ng kawalan ng kuryente sa lugar. Sinabihan niya ang amang Eta na kumuha ng gasera at samahan siya sa pag-aalaga sa nanganganak na asawa. Habang kinakabahan, sinunod ng amang Eta ang utos. Napapikit at taimtim na nanalangin. Maya-maya'y narinig nila ang unang iyak ng bagong silang na sanggol. Napangiti ang amang Aeta at nagpupuri sa bathala sa pagkakaroon ng isang lalaking anak, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kaganapan. Sa utos muli ni Doktora na itaas ang gasera, ilang sandali pa'y narinig nilang muli ang iyak ng ikalawang sanggol. Agad na nagulat at natuwa ang amang Aeta. Napagtanto niyang kambal ang kanyang naging anak. Habang lumilipas ang oras, umalingaw-ngaw pa muli ang iyak ng isa pang sanggol matapos ang ikatlong pagtaas ng gasera. Muling nasambit ng amang Eta ang pasasalamat sa batala, ngunit ang pinakamatindi ay ng ika-4 at ika-5 pagkakataon. Sa bawat utos ni Doktora na itaas ang gasera, narinig nila ang iyak ng bagong panganak na mga sanggol. Sa ika-6 na pagkakataon, naglakas ng loob ang amang Aeta at pabulong na kinausap si Doktora at sinabing patayin na ang ilaw ng gasera. Nang tanungin kung bakit, mungkahi ng amang Aeta, mukhang naakit ang mga sanggol sa ilaw ng gasera at dumadami na ang kanyang anak.